Oras 22 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kaster Nation, nasa linya na ng ating komunikasyon na si Professor Michael Xiaotua. Siya ho ay isang historian assistant professorial lecturer dyan ho sa kasaysayan sa Pamantasang de la Salle, Maynila. At kaugnay pa rin ho dito sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Magandang umaga po, Professor. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Maligayang araw po ng kasarilan sa iyo, Professor. Mapagpalaya at makasaysayang umaga po sa inyong lahat na nakikinig sa Bombo Radio. Professor, unang-una po, ano po yung mga kaganapan ngayong araw ng kalayaan na maaari pong abangan ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood na hindi gaanong nabibigyan ng pansin ng ating mga kababayan? Professor Chua. Ang hindi masyadong namamalayan, no, ay hindi lang yung parada, yung pagtataas ng watawat na gagawin ngayon sa Rizal Park, Luneta ngayong umaga. Maganda ho yung parada natin, sana ho puntahan nyo. Ikakaiba yung parada ngayon, may kasamang kasiyahan, parang pista. At ito po ay gaganapin sa buong stretch ng Roas Boulevard hanggang CCP. So mula Rizal Park. So sana po pumunta po tayo doon. Abangan natin yung parada na yan. Mag-enjoy po tayo sa araw na ito. Gamitin natin ang araw na ito makasama ang pamilya. Pero may mga lokal din na, mayroong government fair tayo. Ditong nakaraang 2 araw. Jobs fair kasi noon yan, nung panahon ni Pangulong Arroyo, para maramdaman yung kaginawaan na dulot naman ng serbisyo ng pamahalaan sa atin. Pero kasama din dyan ay yung tinatawag natin na mga lokal na diriwang. Bawat munisipyo, bawat syudad, bawat bayan ay may mga commemoration ng araw ng kasarinlan. So yan, sana suportahan din natin yung mga local commemorations. Professor, may katanungan rin ng aking katandem dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Professor, paano po natin malilinang pa ang pagtataguyod ng kasaysayan sa mga nasa henerasyon ng mga Gen Z at kahit sa mga millennials? Magandang katanungan yan, no? So maliban sa papapanoorin natin sila ng mga video, halimbawa yung animated videos ng The Filipino Story na mapapanood nyo sa YouTube, na animated yan, pwede sa mga bata yan, tungkol sa kasaysayan ng ating bayan. At iba pang mga multimedia, mga documentaries ng National Historical Commission of the Philippines, Showtime, halimbawa yung aking programa, maganda i-expose sila sa mga parada na yan. So punta tayo ngayon sa Roas Boulevard. Kung malapit kayo dyan, sama nyo yung mga anak nyo, yung mga bata. Exposure kasi yung kailangan talaga eh. So yan, yung mga, at ipaliwanag sa kanila yung kahalagahan ng kabayanihan, ng mga watawat natin, no? At maaari silang dalhin sa mga museums. May National Museum tayo, may National Historical Commission of the Philippines museums tayo sa buong Pilipinas na iba't ibang lugar yan, iba't ibang tema, na kaiga-igaya yung mga display para yung mga bata ma-appreciate yan. Gayon din, kung gusto nyo ng mas meron po yung original na Noli Me Tangere at El Filibusterismo at yung Declaration of Independence. Gumawa po kami ng exhibit na akong sumulat sa National Library of the Philippines Permanent Gallery. So yan, nandyan ang Declaration of Independence sa June 12. Diyan yun makikita original. Maramdaman ng mga kabataan natin, ito yung mga sinulat ng mga bayani natin. Iba pag nakita mo sila sa personal. Yung mga Noli, El Pili ni Rizal. Iba. So, nakakaranas din po ba kayo ng matinding challenge sa paglaban dito sa mga fake news at disinformation? Lalo talamak ngayon ay pagbabaluktot dito sa kasaysayan gamit itong deepfakes, Professor. Well, malaki pong problema yan kasi yung itinutuwid nila, yung binabaluktot nila, di ba okay na sana kung binabaluktot lang. Pero may mga trolling yan na kasama na targeted sa mga katulad namin na nagpatataguyod ng tamang kasaysayan.
So, again, sinasabi ko naman, lahat naman ng kasaysayan ay may perspektibo. So, maaaring tama naman yung perspektibo ng taong hindi mo sinasangayunan, pero iba yung distortion ng facts. Mahirap po yun kasi dapat mag-agree tayo na okay, kung may magandang ginawa yung mga ibang administrasyon, meron ding mga mali na kailangan matuto rin tayo doon. So, yung pagiging parehas, yes, meron tayong mga persuasion, meron tayong mga pinagmumulan, mga pinaniniwalaan, pero kailangan parehas po tayo sa ibang pananaw. Pero yun na nga, ang nangyayari kasi ngayon, yung hindi naman talaga sa pagnanais na itama ang kasaysayan, kundi politikal, para makinabang ang mga politiko. Yan ang nagiging dahilan para yung ma-distort yung history. At hindi nagiging parehas, nagiging parang panatiko. Kasi ako, kahit sabihin mo nang ako ay may partido, na parang ako ay parang sympathizer, hindi ko mo partido ko yun, tama sila lagi. Hindi pwedeng ganun. Dapat nakikita mo yung kamalian ng bawat isa at yung tamang ginawa ng bawat isa. So yun yung sinisikap natin gawin, maging parehas sa kabila ng ating mga pinagmumulan. So yun ang kailangang maintindihan sa pag-aaral ng kasaysayan. Hindi yung nag-aaway tayo dahil sa pagbabaluktot. No? Yun ang challenge ngayon. Na inaaway pa, minsan nagde-death threat pa. Huwag naman sanang ganun. Dapat pare-pareho tayong Pilipino, mag-usap tayong maayos. With that, Professor, maraming salamat po sa muling pagpapaunlak sa aming panayam. Hinggil pa rin ho dito sa pagunitan natin itong ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ho ng ating bansa. Maraming salamat po, Professor. Mga kabombo at kasernation, nakapanim natin walang iba si Professor Michael Shawatsua, isa ho siyang Historian Assistant Professorial Lecturer sa kasaysayan ng pamantasang dyan ho sa pamantasang De La Salle, Maynila, at tinalakay natin itong usapin nga ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.